Anyway, pag-usapan po natin yan maya-maya lamang. Pero syempre, unahin na natin dahil live na po via Zoom ang ating unang makakapanayam ngayong araw sa ating programa. Wala pong iba kundi si Caloocan City District o 2nd District Representative Edgar Erice. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Hi, good morning Isa. Magandang umaga sa mga nakikinig sa iyong program. Magandang umaga po and thank you so much po dahil kayo pong kauna-unahang guest namin dito sa Bantay Balita sa Kongreso sa taon 2026. Anyway, Happy New Year! Happy New Year po, of course, Congressman. Yun nga po, no, nakatakdang lagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 National Budget bukas po. Pero yun nga po, gaya nung nasabi ko kanina, marami pa rin kasing mga pagdududa, Congressman Erice. May mga sinasabing sinisilip or nasisilip dito sa pambansang pondo. Gaya na lamang po nitong open letter ng Roundtable for Inclusive Development and People's Budget Coalition. Pirmado po ito ni Cardinal Pablo Virgilio David et al. At ang sinasabi po, Congressman Erice, nasa 633 billion pesos yung nakita nilang red flag at posibleng pasukin ng katiwalaan, and may binabanggit sila na hard, soft, at saka shadow pork. Yung shadow pork po, Congressman Erice, yung pong isa sa mga kino-question nyo, yung unprogrammed appropriation. So ngayon nga po, pipirmahan na ni Pangulong Marcos ang budget bukas. Ano po sa tingin ninyo yung kayo ba'y kontento? Ano pa yung dapat, meron bang i-veto dito sa pambansang pondo, Congressman? Well, compared to the 3 previous years' budget, in 2026 budget ay malayo na mas maayos. Hindi ko sinasabing walang mga nakalusot na dahil sa dami ng mga items yan, pero ang masasabi ko lang, mas madali ngayon na makita ito ng oversight. So, mas madaling hanapin at yung sa implementation. Sinasabi naman na yung mga soft, yung mga yan ay nasa nasa discretion ng Pangulo at ng majority party. Meron man tayong pagtutol, siyempre sa isang demokrasya, kung ano yung kagustuhan ng mas nakararami, dapat ay igalang natin. At bantayan na lang natin kung talagang ito ay magagamit sa mali. At nakita ko naman pwede namang may mga advantages din naman. Yung, for example, yung sinasabing soft. Yung soft, yung sinasabi. Paliwanag ko sa iyo, yung mga MAIP, yung mga IX. Merong maganda ring nagagawa ito, lalo na dun sa mga pinakamahihirap nating kababayan na walang gaanong access sa mga national agencies. At ito ay maliwanag naman yung mga national agencies pagdating sa pakikipag-ugnayan doon sa mga pinakamahirap nating kababayan, especially doon sa mga densely populated areas, kulang na kulang sila sa absorptive capacity. At ito yung makakatulong kaming mga, for example, maraming lumalapit sa amin, sa IX, pwede naman namin i-repair sa mga agencies, mas mapapadali sila kung meron kaming mga referrals, kung meron proseso, dahil hindi na sila, kami na mismo yung nag-aasikaso para mapadali yung proseso na ito. Yung sinasabing patron. Kong, ayan, nawala lang yung ating signal. Ito kami ng mga mamamayan, hinahanapan din kami nila ng pagtulong sa panahon ng kanilang kagipitan at magagawa namin ito sa pamagitan ng pakipag-ugnayan sa mga national agencies. At sa tingin ko, kung mapupunta naman sa tama, wala namang masama. Yung patronage na sinasabi ng karamihan, kapag walang access yung mga congressmen sa ganitong pagbibigay tulong sa mga pinakamahihirap natin, ang magiging congressman na lang yung mga political dynasties na may mga governor, na mayors, na kapatid, na asawa o anak, sapagkat naroon yung pondo sa mga local governments. Lalong makokontrol yung kongreso ng mga political dynasties o kaya mga party list ng mga billionaires. At yung mga ordinaryong congressman ay siyempre hanapan kami sa
ng aming mga constituent. Opo. Kaya pagdating doon sa bagay na yon, bantayan na lang yung Mhm. implementation. Ang aking problema, yung constitutionality ng unprogrammed operations. Yan. Mhm. At yan, kung hindi yan ibibito ng presidente, nakahanda ako na yung aking legal team ay kasalukuyang gumagawa na kami ng draft Mhm. nung petition sa Korte Suprema. Opo. Yun nga So po. kung pipirma ni Presidente yan Mhm. at hindi ibibito yung appropriations, Mhm. yan, questionin natin sa Korte Suprema. Para once and for all, Mhm. ay matuldukan na to kung ang constitutionality nitong bagay nito. Opo. In fairness po, consistent po kayo pagdating dyan po sa unprogrammed appropriations. And sabi nga po ng mga budget watchdogs, itong nasa 243 billion pesos, kung di po ako nagkakamali, no, Congressman Erice, sabi nila ito yung shadow pork na kulang sa transparency and legislative scrutiny. Kayo po, nung dumaan po ito... Hindi lang yan isa eh. Opo. Hindi lang yan isa. Ang pinakamalaking problema dyan kasi yan, di ba, yung may budget of expenditure pero walang pagkukunan. Prospective, masyadong prospective at hindi malinaw yung pagkukunan nung financing, yung source of financing. Ang masama dyan, may mga inilagay dyan sa unprogrammed appropriations na dapat sana sa program appropriations na ilagay. For example, bigyan kita ng halimbawa, yung retirement ng mga teachers, dapat mandatory yun. Yung increase sa sweldo ng mga teachers, dapat sa program funds yun. Bakit dyan inilagay? Diba? Yun ang inuna nila. Pangalawa, mayroong item dyan, nakita ko na shares ng mga local governments sa national revenue. Opo. Yan, mandatory din yan. Bakit dyan inilagay? Ang ibig sabihin dyan, kung hindi makakuha ng source of financing, ay di susubain ng national government yung mandatory obligation nito sa mga local governments. Yan. Kaya nga, Opo. yan yung problema. Opo. Pero kung sakasakali po, Congressman Erice, na hindi i-veto ng presidente itong unprogrammed appropriations, ano pong mangyayari? Bukod po sa, nabanggit nyo nga po kanina, magpa-file po kayo, iakyat nyo po sa Korte Suprema, pero ano po yung posibleng implications, di ba? Kapag po talagang hindi vinito, mag-stay siya sa pambansang pondo? Program funds lang. Yung palagay ko, pwede naman na, kung madeklara na unconstitutional talaga yung unprogrammed funds, yun ang mawawala sa national budget. So ganun pala yung mangyayari. And bukod po dun sa unprogrammed appropriation. Importante na ma-define na. Ma-define na ngayon yan. Go ahead, Congressman. Kasi minsan nagagamit din. Teka, may problema lang tayo sa ating Zoom. Ayusin lang po natin, Congressman Erice. Opo, medyo nawawala lang po, no. Mas maganda kasi na ipinapaliwanag po ni Congressman Erice yung sa unprogrammed appropriations. Although, ang sabi before ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, wala silang nakikitang mali sa unprogrammed appropriations. Hindi nga daw masasabing may pork, 'di ba? Itong pambansang pondo. Yes, go ahead po, Congressman Erice. Yung po sa inyong paliwanag sa unprogrammed appropriations. Hindi, ang nangyayari kasi doon sa program appropriations, yung mga mahalagang, for example, yung mahalagang mga item of expenditures, gaya nung equity ng Philippine government sa mga foreign loans, inilalagay sa program funds. So ano nangyayari? Pag hindi na pondohan ito, dapat ito nasa program funds dahil mandatory obligation. Kita mo, nung nakaraan, noong 2024, 2025, 399 billion pesos yung inilagay sa program funds. So, hindi na pondohan. Ang nangyari, na-delay yung subway from 2028 na dapat kinabahan na natin patatapos sa 2032. Yung PNR Elevated Rail na dapat matatapos ng 2029, 2032 na rin. At ang ibig sabihin nun, dahil na-delay, magbabayad tayo ng commitment fees. Dahil na-delay, taas yung presyo ng mga materyales, magmamahal yung labor.
component. Mhm. So, mga 20, ayon sa DOTR, dahil sa delay, tataas yung cost ng project by 20%. So yung dalawang project lang na ngayon, mga 1.3 trillion, so ibig sabihin kung 20%, mga 260 billion yung additional expenses ni Juan de la Cruz dahil lang hindi pinendohan yung equity nito Opo. at inilagay sa unprogrammed funds. Napaisip ako, Congressman Sa unprogrammed Erice. Opo, napaisip po ako, Congressman Erice, paano nila pinipili yung mga programa na ilalagay sa programmed or unprogrammed appropriations? Kasi, Yun ang di nangyari. ba? Opo. Yan yung nangyari sa 3 taon dahil sa pagkagahaman na magkaroon ng flood control projects. Sa halip na ponduhan yung mga importanteng foreign assisted projects, inilagay sa flood control. Kaya nga, unprecedented in the history of Congress na may napakalaking insertions, diversions at amendments na inabot sa 3 taon ng 1.45 trillion pesos. Hindi nangyayari yan sa anumang administrasyon. Mula sa pagkakatanda ko, yung inabutan ko, si GMA, nag-congressman ako noon, kay Pinoy, maski kay Presidente Duterte, na hindi ganyang kalalaki na pinakikialaman ng Kongreso. Ang sabi ko nga, ang term ko, sinasalaula ng Kongreso yung President's budget. Kaya lang hindi kumikibo yung Presidente at yung kanyang gabinete, yung kanyang economic team, yung kanyang budget team, di ba? So yan ang nangyari dahil prioritize nila yung mga flood control, yung mga rock netting, yung mga solar street lights, yung cat's eye, yan doon nila nilagay yung pondo kung saan malalaki ang kickback. Yun ang nangyari na naapektuhan yung ating yung pag-unlad ng ating bansa. Opo. Congressman Erice, i-push ko lang para po sa inyo, para sa gitna ng issue ng katiwalian sa flood control projects, investigation, etc., pinakamainam po talagang gawin ng Presidente, i-veto itong unprogrammed appropriations. Dahil unconstitutional. Meron ng kasing doon sa PhilHealth issue, may opinion doon si Justice Hernando na any form of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So ibig So ipupush natin yun, ipupush ko yun. Kung hindi ibibito ng Presidente, yun para magkaroon na ng definite na decision ang Korte Suprema tungkol dito sa mga unprogrammed appropriations. Opo. And sa pagtalakay po sa 2027 national budget, sabi din naman po ni House Speaker Faustino III, para mawala na yung pagdududa sa pambansang pondo, para matiyak yung transparency and accountability, dapat po bang tanggalin na talaga tuluyan itong unprogrammed appropriations po, Congressman Erice? Ayun, kaya nga, yan yung aking purpose na questioning yan sa Korte Suprema para kung deklarang unconstitutional, hindi na magagamit yan sa mga susunod pa. Hindi lang ngayon, hindi na mga susunod pa Kongreso. Apo. And maiba po tayo ng paksa, no, Congressman Erice, dahil nga po 2026 na, di ba? May mga binabanggit po yung mga House leaders na tututukan sa bagong taon na iba't ibang mga panukalang batas. Kabilang po dyan yung Anti-Political Dynasty Bill. Kayo ho ba, confident kayo na uusad yan sa Kamara? Yeah. Well, there are 17 versions. So, ang masasabi ko lang, I've been pushing for that since my first term as a congressman in 2001. So, nakakalimang kongreso na ako at yan yung pangunahin kong ipinupush dahil sa tingin ko, yan yung isang pinakamalaking problema ng political system natin, yung political dynasties. At yan yung wisdom ng 1987 Constitution. Sinasabi nito, kailangan ma-promote na may equal opportunities maski yung mga ordinaryong mamamayan para sa public post. At may sinasabi rin doon na dapat talaga mapigilan yung monopoly of power.
Ah, kay- at kailangan din na hindi naman arbitrary yung implementation na ito. Mhm. Kaya nung 2015, nung panahon ni Pinoy, nag-file ako at ito'y naaprubahan sa committee. Opo. Ang aking final noon ay payagan yung dalawa Mhm. kada pamilya, yung immediate family, second Mm. degree of consanguinity, yung ibig sabihin, yung immediate lang, yung nasa household. Mm. Ganon. Mm. So, isang national, isang local. Di ba? Pare, magkaiba halos yung constituency nito. Opo. At hindi arbitrary kasi pagkapinsan naman, ibang pamilya na yon. At mahirap na ang enforceability ng batas. At yan ay dumaan sa masusing pag-aaral Mhm. ng Committee on Suffrage and Electoral Reform. So, naipasa ito noong 2015. Hindi nga lang nakapasa Mhm. sa plenary. At Opo. yan pa rin yung aking isinumite ngayon sa Kongreso. At sa tingin ko, yun yung pinaka maayos na version. Mhm. Hindi katulad nung mga ibang nag-file na nakita ko pwedeng 10 bawat pamilya. Opo, tama. At sabi mga pinsan, kahit na yung second cousin, Mm. na magiging napakamahirap ang enforceability Mm. ng Commission on Elections. Opo. Pero ang malaking tanong talaga, Congressman Elise, talaga bang uusad yan sa dalawang kapulungan ng Kongreso? Aminin natin, dahil sa Kamara at sa Senado, ang daming magkakaanak dyan, di ba? Mag-ina, mag-aama, magpinsan, di ba? Lahat na ng uri ng magkakamag-anak Kaya ako, nandyan. di ba? I've been pushing that for almost more than 3 decades. Mm-mm. And para sa akin, hope springs eternal. Tama. At kung hindi naman, ay at least alam ng mga mamamayan Mm-mm. sa susunod na eleksyon, ayaw pumayag, talagang naging gahaman at yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng korupsyon at mas madali ang korupsyon pagka madali ang sabwatan kung pamilya. Mhm. Kaya dapat siguro sa 2028, yung mga political families na hindi bumoto dito, Mhm. huwag na kayo bumoto ng pare-pareho ang apelido. Ayun. Isa pa po na importanteng panukalang batas na meron din po kayo, Congressman Erice, yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ano po bang estado nito ngayon sa Kamara, Kong? Well, sabi ni Presidente, priority yan. Pero ang problema, na ipasa namin yan, nag-overtime kami, inaabot kami ng gabi, natapos namin. Pagkatapos, biglang huminto. Nung naipasa namin sa Committee on Government Reorganization, dinala sa Appropriation, Mm-mm. Committee on Appropriation, doon na nabitin. So, ibig sabihin, may question of sincerity pagdating sa passage nito, yung majority party. Bakit nila ibinitin? Bakit nila dinelay? Ang pangako nga ni Speaker Boji D, ipapasa namin ito before recess, Opo. Christmas break. Mm-mm. Pero Pero hindi wala. pasa. Mm-mm. Nakita natin yung ICI na talaga naman sila mismo, yung mga nag-resign na commissioner, sila mismo ang umihiling nito Mm-mm. para may protection sila at para mapabilis yung investigasyon nila. At kaya lang, wala, hindi na suportahan pati nga pondo. Opo. Kaya nagkakaroon ng pagdududa na talagang whether the President is sincere in investigating these anomalies. Dahil nakikita natin na yung investigasyon ay nagli-lead na sa doorstep ng Malacanang. Mhm. Di ba? Meron ng mga cabinet secretaries na nagre-resign pero nananahimik at hindi pinapaliwanag yung kanilang participation dito sa the greatest heist in Philippine infrastructure and budgeting. Opo. So, Mm-mm. hindi nila pinapaliwanag. Mm-mm. Pero yun, Nag-resign lang sila nagpapaliwanag. opo, pero yun nga po ang problema, 'di ba, Congressman Erice, dahil ngayon yung Independent Commission for Infrastructure, ang last man standing ng yun yung sinasabi ng netizens ay si former Justice Andres Reyes. Kumbaga siya na lamang natitirang Hindi, ano na yun? Dead ang commission. dead na talaga. Kaya nga commission Mm-mm. Ang commission,
di ba, karamihan, odd number yan para may voting. Ngayon, wala na, siya na lang mag-isa. So, wala na yung commission. Mm-mm. It's dead. Mm-mm. Double dead. Double dead, opo. Pero yun nga po, dapat ba magpakatotoo na lang yung Malacanang or sabihin na, o sige, lulusawin na tong ICI para hindi na rin umaasa yung ating mga kababayan at nagbabantay sa susunod na aksyon ng ICI? Kasi kayo na po nagsabi, double dead na itong ICI. Hindi, ang tingin ko, ewan ko, ay ang aking suspetsa, talagang ayaw na ng Malacanang na magkaroon ng investigating body Mhm. dahil gusto nila sa ombudsman na dahil lang nandoon si ah Ombudsman Boying Remulla na mas kontrolado nila. Mhm. Diba? Mas kontrolado nila. Kaya lang, nagkakaroon din ng suspect kasi lalo-lalo na dahil nagpahayag si Secretary John Vic na interesado siya sa 2028 election. So any actions, Mm-mm. lalo na kung doon sa mga kalaban, makakalaban ni John Vic, magdududa na ginagawa niya Mhm. para paboran yung kanyang kapatid. Opo. At especially, meron political dynasty rin si Ombudsman. Mhm. So yan yung problema. Yan yung nakikita akong problema. Unlike kung meron talagang independent commission created by law, tapos talagang may parameters sa pagpili kung sino yung magiging miyembro nito. At sa aming panukala nila Congressman De Lima at nila Congressman Joc, 5 ang kailangan. Merong sa civil society, merong sa academe, diba? So mas mahirap na makontrol. Mhm. Lalo na kung may sariling pondo at may stopping pattern na Opo. doon sila mismo ang kukuha ng mga Naku, pumapangit ang signal ni Congressman Erice. Nabibitin tayo sa kanyang mga paliwanag. Pero anyway, meron na lang akong last questions kay Congressman Erice bago tayo magpaalam at bago natin siya bitawan. signal ko dito. Yes, Kong. Nagbabalik ulit si Kong. Kong, last 2 questions na lang. Okay. Opo, para di na tayo mabitin. Yung isang tanong, kasi meron po ngayon sinasabi si Congressman Leandro Leviste tungkol doon sa issue nga po ng Christmas bonus. Ang sabi niya, magandang panawagan lahat ng mga kasamahan ko sa Kongreso, i-upload natin sa Facebook kung saan napunta yung 2 million pesos na Christmas bonus. Kapag nangyari po yan, wala na akong masasabi. Yan po yung sinabi ni Congressman Leandro Leviste patungkol po sa Christmas bonus. And second, sabi kasi ni Navotas Representative Toby Chanco, bukod sa Christmas bonus, meron din tinatawag na break bonus. Kayo na po, kayo na po magkumpirma or mag-deny, meron ho bang ganito? Yeah, ever since naging congressman ako, pag may break, hindi naman bonus, kundi merong extra na MOOE. Mhm. Bakit? For example, ngayong December, kasi doon sa MOOE namin, nagpapasahod nung aming mga staff sa aming district offices. Mm-mm. So pag December, may 13-month pay yan. So doon namin kinukuha. Opo. Bukod dyan, kami nagbabayad ng sarili naming tanggapan, yung aming rent ng aming offices, yung utilities, tubig, kuryente, internet. Kami rin yung bumibili ng sarili naming supplies, office supplies. Kami rin yung bumibili ng aming equipments, computers, air condition, mga furnitures, mga lahat ng pangangailangan ng aming district office. At nandyan din yung, for example, nagkaroon kami ng mga public consultation para sa mga batas na ginagawa namin, Yeah. Public consultation para sa mga proyekto na kailangan ponduhan for next, gaya ngayon, January, I'll be conducting several public consultations in education, in infrastructure, para madala ito sa mga respective City Development Council, Regional Council, namin kinukuha yan. At pagka Naku, nagiging inconsistent ang signal ni Kong. Anyway, ayusin lang po natin.
Ayun, yun nga po, no, kasi nung mga nakalipas na araw, yun talaga yung paninindigan ni Congressman Leandro Leviste na merong 2 million na pesos na Christmas bonus ang mga kongresista. Ito po yung sa kasagsagan din kasi ng pag-ratify dun sa panukalang 2026 national budget. Although may mga paliwanag na yung ilang mga House leaders at may mga denial na rin yung ibang mga mambabatas na teka, hindi yan Christmas bonus, normal na pondo yan na ina-allocate, tsaka program daw yun yung binabanggit, tsaka yung sinasabi ni Congressman Erice kanina na MOOE, di ba, pang maintenance, pambayad ng kuryente, etc. yung mga ibinibigay. Pero yun nga po, may bagong sinabi itong si Navotas Representative Toby Chanco na yun, mayroong break bonus binibigay kapag nagbobonus tuloy kapag nag-a-adjourn yung kamera. Nako, parang kapag mapapaisip ka, ang daming pera ng ng kamera. And syempre, hindi mawawala kasi yung ganung mga pag-iisip lalo na sa gitna ng issue nga po ng corruption. Ito, balikan natin si Congressman Erice. Yes, sir. Opo, yung patungkol po sa Christmas bonus. Hindi, ano yun, sabi ko nga, pagka kinuwento, ako I'm receiving, siguro at least, di naman pare-pareho, pero on the average, siguro mga, kasama na lahat na, mga 1.7 million a month. Opo. Yan. Kasama ko. Yung sweldo ko is 156,000 or 260,000. So, palagay 260 yan para sa pamilya ko yan. Opo. Hindi pwedeng, wala pakialam dyan, kundi hindi tayo papatulogin ni Mrs. Ayun. Saka last na talaga, Congressman, yung po issue sa kudeta sa Kamara kasi hindi po mawala-wala Keso papalitan daw po si House Speaker Faustino III, may ibang nakikita na posibleng pumalit bilang leader ng Kamara. Kayo po ba sa House Minority, meron ho ba kayong naririnig na ganito, Congressman Erice? Wala. Chismis lang yan. Alam mo, I don't think that President Marcos can afford to replace any move. Palagay ko hindi Presidente Marcos. Sa mga panahon na ito yung loyalty ni Speaker Bogie D kay Pangulong Marcos ang tingin ko pinakamahalaga sa administration. Kaya I don't think that he will be replaced at this point in time. Ayan. And with that po, Congressman Erice, maraming pong salamat sa inyo. Yes po, go ahead. Opo. Liwanagin Opo. Hindi maliwanag kanina. Yung 1.7 million na natatanggap ko kada buwan, every month, kada 600,000 ay sweldo ng mga tao, 100 ay upa sa opisina, utilities, supplies, yung equipments, yung furnishings, yung tanggapan, lahat yan, doon na pumapasok yan. Kaya pag kukwentuhin mo talaga, gipit na gipit yan. Gipit pa, kulang pa. Gipit na gipit yan. Opo. So yun nga, hindi dapat questionin or hindi dapat pagdudahan ito pong mga ganitong pondo, Kong. Hindi, naunawaan ko naman naunawaan ko si Congressman Libiste dahil first time niya at yan, kailangan unawain natin, bata, hindi niya pa masyadong naintindihan at meron siyang luxury na meron siyang sariling opisina, merong tingin ko yung kanyang tubo pa lang ng kanyang pera baka yung gastos namin sa buong taon sobra-sobra pa yung sa kanya. Kaya pero dapat maunawaan niya rin na hindi naman katulad ng congressman. Ayun. Opo. And with that po again, maraming po salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Happy New Year, Congressman Erice! Happy New Year! At yan po si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na siya ring tumatayong House Senior Deputy Minority Leader.